Matapos sabihin yun ni Danilo, kaagad nagpasya si Manong Duming na umalis na sila sa lugar na yon. Bukod kasi na may baryo pa silang pupuntahan, maari pang magkaroon sila ng engkwentro laban sa baryo na yon. Sa patuloy nilang paglalakbay, narating din nila ang panghuling bundok ng Uringaw. Doon din sinimula ng dalawang ermitanyo ang paghanap sa 5 kubong sinasabi ni Huro. Habang may araw pa noon, matyaga silang nag-iikot sa paligid. Pero dahil sa masukal na ang looban ng gubat, medyo nahirapan ang mga kabayo nila na dumaan dito. Nang mapagtanto nilang mapahirapan ang mga kabayo sa pagpasok sa lugar, pinili nilang magmasid sa paligid. Bumuo ng bagong plano ang dalawang ermitanyo upang mapalabas ang mga gabunang naninirahan sa bundok ng Uringaw. Nule, Danilo, mag-aantay tayo ng gabi. Kayo na ang bahalang pumasok sa gubat at maghanap ng mga kubo. Kapag nakita mo na ang mga kubo ng mga ito, pasunurin niyo sila rito upang mabigyan namin kayo ng tulong. Mag-iingat kayo dahil hindi basta-basta ang mga gabunang tinutukoy ni Huro. Wika ni Manong Duming. Sige ho, Manong. Kami na ang bahala. Hayaan nyo. Gagawin namin ang lahat upang mapalabas ang mga hinahanap natin. Sagot naman ni Nuli. Nang makapagdesisyon na sila Nuli, agad din naman nilang ipinagkalat ang kanilang plano sa kanilang pangkat. Wala namang tutol dito. Gawa ng bilin ito ng taong kumupkop sa kanila sa lugar ng tinago. Matapos malaman ng kanilang pangkat ang kanilang plano, habang niluluto nila ang bihag nilang manok, nag-aantay sila sa paanan ng bundok pagsapit ng gabi. Dahil sa dapit hapon pa lamang noon, pinili nilang mag-inuman na muna ng kaunti upang kahit papano mas malakas ang pandinig nila sa paligid. Sa pagsapit ng 6:00 ng hapon, kanya-kanya nang naghanap ng pwesto ang kasamahan nila Nuli upang mapaghandaan ang nalalapit nilang plano. Si Nuli naman noon at Danilo, pinili ng lumayo sa kanilang pangkat upang simulan na ang pagtukoy sa hangin kung naroon ba sa gubat na yon ang sinasabing mga gabunan. Ang ginawa naman ng mga kasama nila Manong Duming ay pilit itinago ang kanilang mga presensya upang hindi sila maramdaman sa paligid. Sa isang lugar lamang sila nagsikumpulan noon upang madali nilang mabigyan ng tulong sila Nuli kung kinakailangan. Sumapit na nga ang itinakdang oras ng kanilang plano. Dahan-dahan nang gumalaw sila Nuli at Danilo habang nagbibitaw sila ng kanilang mga usal. Ngunit bigla silang naantala nang makasilay sila ng 5 matandang pababa ng bundok. Pagditig dito ni Nuli, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang napakabilis ng paglalakad ng mga ito papababa ng bundok. Ilang segundo lang ang lumipas, bumungad ang 5 matanda sa harapan nilang dalawa. Habang sinisipat ito nila Tonyo, doon nila napagtantong 2 sa mga matatandang yon ay babae. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig sa kanilang dalawa ni Danilo. Anong kailangan nyo mga antingeros sa aming teritoryo? Alam nyo naman ang batas.
na bawal kayong mangalap sa hindi nyo teritoryo. Galit na wika ng isang matandang lalaki. Nang marinig ito ni Nuli, napaatras din si Danilo at pinili niyang iusal ang pinakamataas na bakod sa takot ng grupong yon. Huwag niyo nang banggitin ang mga ritual na yan. Paniguradong di rin naman kayo makakatakas sa lugar na ito. Dagdag pa ng isang matandang lalaki. Nang marinig nila ito ni Nuli, pinili niyang palabasin ang kampila ni Arkanghel. Sabay sagot ng, "Narito kami upang lipulin ang lahi nyo." Kasabay ng pagwika nito ni Nuli ay ang pagsugod niya sa kinaroroonan ng mga gabunan. Agaran din namang nagsipulasan ang 5 matanda. Habang dahan-dahang nagbabago ang kanilang mga anyo. Ilang minuto pa ang makalipas. Nakarinig na ang pangkat ni Manong Duming ng mga nagsisialulungan doon sa buong paligid ng gubat. Nang marinig ito ng pangkat ng ermitanyo, pinili na nilang lumabas sa kanilang pinagkukublian. Alam nilang yun na ang hudyat ng mga gabunan upang umpisahang pagtulungang si Nuli at Danilo. Habang sila'y dahan-dahang naglalakad sa kakahuyan, panay ang pagmamasid nila sa buong paligid. Pumasok kasi sila Nuli sa loob ng gubat, kaya kailangan ding tumungo doon ang pangkat ng ermitanyo. Kahit napakasukal na ng kanilang dinadaraanan, hindi na nila ito alintana dahil sa desperado na silang tulungan si Nuli. Ilang minuto pang paglalakad, bigla silang natigilan nang marinig nilang nagsisisigaw na si Danilo doon sa loob ng gubat. "Bilisan nyo na! Baka hindi natin sila mabutang buhay!" sigaw ni Katonyo. Ilang minuto ang makalipas pa. Matagumpay naman nilang narating ang kubong kinaroroonan ng mga gabunan. Doon nila nasilayan ang iba pa nitong kamiyembro na tila naghintay sa kanilang pagdating. Ayon kay Manong Duming, nasa 18 pala ang nanirahan sa lugar na yon na purong mga aswang. Dahil sa nadiskubre nila Manong Duming, wala na silang naisip na paraan kundi ang lipulin ang mga ito. Pinili naman ni Tonyong humiwalay sa pangkat ng ermitanyo upang mahanap niya ang dalawa. Sinamahan naman ito ni Karding, kaya naging panatag ito sa kanyang pagtakbo. Dahil sa napakataas ng tensyon sa paligid, marami nang narinig sila Tonyong mga pag-alulong na parang mga asong baliw. May nasisipat din silang mga sigbin sa gubat na para bang hinahanap sila ng mga ito dahil panay ang pagsisingot nito sa hangin. Ang ginawa naman noon ng ermitanyo ay ang magmasid sa paligid at hinahanda ang kanilang mga gamit. Sa paglipas ng mga minuto, agarang sinugod ang pangkat ng ermitanyo ng grupo ng mga aswang. Dahil dito, hindi na pinakitaan ng awa nila Manong Duming ang lahat ng mga aswang. Sa bawat pagtama ng tungkod ng ermitanyo, bumabagsak na lamang ang mga aswang nang wala ng buhay. Ang iba namang mga antingerong may hawak na latigo at bangkaw, patuloy lamang ang pagsaksak sa mga sigbing naliligaw. Bago makarating sila Tonyo sa kinaroroonan nila Nuli, merong nag-aabang sa kanila na 4 na sigbin na halos dubli ang laki sa ordinaryong tao. Nag-aangil ang mga ito
habang patuloy ang pagtulo ng kanilang mga laway sa lupa. Nanlilisik din ang kanilang mga mata at meron ding mga balahibong animoy tigas ng isang bakal kung iyong sisipatin. Dahil sa mga nasilayan noon nila Tonyo, pinili nilang harapin na muna ang mga sigbin upang hindi maantala ang pagtulong nila kay Nuli at Danilo. Sa pagsanggab ng mga sigbin, maiging pag-iwas naman ang ginagawa nila dito ni Tonyo at Mang Karding. Paglapit ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, agaran din naman nila itong pinagtataga ng kanilang mga tabak na puno ng mga kargang usal upang mamatay ang mga sigbin na yon. Sa pagtama ng tabak sa katawan ng mga sigbin, kitang-kita nila Tonyo ang pagdilat ng mga mata nito na para bang unti-unting hinihigop ang kanilang mga kaluluwa. Dahil sa kanilang mga nasilayan, kinargahan pa nila ng mataas na antas na sumpa ang mga bitbit nilang tabak at latigo. Dahil sa alam nilang hindi ito basta-bastang mga sigbin. Dahil sa lakas ng kalaman nila Tonyo at Karding, walang kahirap-hirap nilang pinatay ang 4 na sigbin na yon. Sila Manong Duming naman ng mga oras na yon, patuloy pa rin ang paglaban sa mga matataas na uri ng mga aswang na pumapangalawa sa mga gabunan. Mahirap mang isipin pero parang nakipaglaro lang dito ang pangkat ng ermitanyo. Kahit may engkantong itim na nakasangga ang mga aswang na yon, hindi nila ito alintana dahil sa bagsik ng 2 ermitanyong nagsanib puwersa. Bukod sa mga malalakas na aswang, nagkalat din sa buong paligid ang mga sigbin na alaga ng mga agapunan. Nang makahanap na ng pagkakataon ang ermitanyong makagawa ng ritual pangwasak, pinili niya itong ginawa upang makalikha ng malaking pinsala sa hukbo ng mga aswang. Nang malaman ng mga kasamahan nilang albularyo ang nais niyang gawin, doon na nila sinisimulang tulungan ang ermitanyo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito sa taong nakausap ko sa may sakahan banda sa amin. Itago na lang natin sa pangalang Istong. Taong 1996 sa lugar ng Guimaras. Itong mga panahon na ito, merong kaibigan itong si Istong na isang batang batikang mananari o yung tagatadi ng bulang sa mga sabungan. Siya ang inabangan ng mga sabungero doon kapag may sabong-sabong sa kanilang lugar. Bukod sa magaling itong magtatari, klase-klase ang mga kutsilyo sa manok ang dala-dala nito. Yung bulang noon, ang iikli pa, di ba? Kaya masasabing advance na itong kaibigan ni Istong. Partida. Nasa 18 pa ang edad nito. Marami itong kakilala sa mga sabungan, saan man sa Guimaras. Halos lahat ng mga sabungero sa kanya magpagapit ng tari kung may laban sila. At bukod sa mabait ito, maamo din ang pagmumukha ng lalaki. Kaya sa unang tingin mo pa lamang sa taong yun, matik, di ka mahiyang makipagkaibigan dito. Palangiti. Pero may nakatago palang pangit na kaugalian ang taong ito na nakakubli lamang. Kapag nakaharap ka lang sa kanya doon siya mabait sa'yo. Pero kung nakatalikod ka pala, kung ano-ano pala ang sinasabi nito. Nagkaroon ito ng nobya na nagtatrabaho sa sabungan.
isang tagalista ng mga magsasabong kung may mga laban. Maraming kapwa sabongero ang nainggit sa kanya kasi bukod sa maganda ang babaeng yon, wala pang sino ang nakasungkit sa babaeng yon, kundi siya lamang. Halos araw-araw magkasama ang dalawang ito. Walang isang araw sa isang linggo na hindi magkita ang mga ito. Hanggang isang araw, umuwi ng Maynila yung babae. Gusto sanang sumama nitong kaibigan ni Istong. Pero ano naman ang gagawin niya doon, di ba? Mas malaki yung kita niya bilang magtatari kumpara doon. Nung umuwi na yung babae, inaasar itong kaibigan ni Istong ng kapwa nila sa bungero na ng babae na ang nobya nito doon daw sa Maynila. Yun pang tipikal na asaran ng mga magtotropa. Halos palagi siyang binibiro ng ganon hanggang sa napikon ito. At meron itong natadyakan sa isa sa mga kaibigan nila. Yung sipa nito, hindi na biro. Meron talagang halong galit kasi. Kasi nagkapasa ang paa ng kaibigan nila eh. Yung kaibigan naman nila ni Istong, tawa pa rin ang tawa kahit nasakta na ito. Wala lang naman yun sa kaibigan nila kasi biruan eh. Inaasar siya ng mga kaibigan niya. Napikon yun. At yun ang inabot niya. Ang mali lang talaga dito, nakita ito ng nanay ng kaibigan nilang nasipa. Nakatambay kasi sila noon sa bangkita eh. Sakto namang dumaan yung nanay ng kaibigan niya. Ayun, nakita ito. Agad-agad ngang pumunta doon ang nanay ng kaibigan niya para sunduin ito. Itinayo ito ng nanay niya at tinitigan ito ng nanay ng kaibigan ni Istong at nagsalita ng, "Masyado kang mapagbataas." Sabay hila doon sa kanyang anak. Silang magkakaibigan naman na si Istong nagtataka. Kasi biruan nga lang, di ba? Bakit may ganong eksena? Nakita nilang pilit kinukumbinsi ang kaibigan nila sa nanay nito na biruan lang yon. Pero hindi. Tuloy pa rin sa pagkalagkad yung nanay nito. Galit na galit. Tapos ang sama ng titig nito sa kaibigan nitong si Istong. Makalipas ang 4 na araw, bumalik na doon ang nobya ng kaibigan niya. Ganon ulit kapag nagsasabong sila, nakikita nila yun doon. Pero ramdam na ramdam niya na malamig na ito sa kanya. Kasi talagang nag-iba yung ugali ng babae. Lumipas pa ang ilang araw. Halos hindi niya makausap yung nobya niya. Hindi niya alam kung anong problema niya. Kasi ayaw sabihin ng babae. Hanggang pati siya nakaramdam na din ng panlalamig doon sa nobya niya. Kapag nagsasabong sila ng mga barkada niya, hindi na nila yun pinapansin pa. Pero ang kasabay niyan, nakaramdam siya ng sobrang pananakit ng 2 paa niya. Hindi basta-bastang sakit yon. Dahil tuwing tatayo siya, nakakaramdam siya ng labis na panginginig sa hita niya. Kasabay nito, sa bawat ugat niya, merong tumusok-tusok na parang karayom. Dumating na sa puntong kailangang may akay sa kanya para makatayo siya. 2 araw ang makalipas, tuluyan na siyang hindi makatayo. Dahil ang nangyari,
doon sa hita niya. Lumubo. Magang-maga ito at hindi na niya ito maigalaw pa. Lahat-lahat ng mga bisyo niya sa sabungan ay natigil. Ultimo ang mga alaga niyang mga panabo ay hindi na niya maasikaso. Gusto na siyang dalhin ng mga magulang niya sa espesyalista pero hindi na ito makatayo pa. Wala naman silang kakilalang doktor na pwede silang sadyain sa bahay nila para konsultahin. Laking pasalamat na lang nila dahil nataong festa sa kanila at nagawi doon ang lulo nitong si Istong na isang manggagamot. Pumanhit doon ang lulo ni Istong upang bisitahin ang kaibigan niya. Pagdating ng lulo ni Istong sa bahay nito, gulat na gulat ito kasi nakahiga na lang ang anak ng kaibigan niya. Halos hindi ngayon makita sa kanilang bahay, di ba? Nakahiga na lang ang kaibigan niya at hinang-hina ito. Inangat ito ng lulo ni Istong at sinilip. Ayon sa lulo ni Istong, kulay ubi na ang magkabilaang paa ng binata. Nagputukan na ang mga ugat nito at may iilang sugat doon ang naglalabasan. Doon na ikwinento nila Istong ang nangyari sa kaibigan nila. Nang marinig ito ng lulo ni Istong, napamura ito. Agad-agad gumawa ito ng pampausok upang kahit papano gumagaan ang pakiramdam ng binata. Nahihirapan kasi itong huminga. Pero nung mapausukan na ito ng lulo ni Istong, unti-unti nang lumuwag ang paghinga nito. Bumisita lang naman sa ama ng kaibigan niya ang lulo ni Istong. Pero nung makita nito ang kalagayan ng anak ng kaibigan niya, nagpasya ang lulo ni Istong na doon na muna ito titira upang gamutin ang anak ng kababata niya. 1 linggo ang makalipas. Unti-unti nang nawala ang pangingitim ng paa ng kaibigan nitong si Istong. Hanggang sa dinalaw ito ng kanyang nobya. Gulat na gulat sila noon. Kasi hindi nila yun inaasahan eh. Tapos biglang nandoon. Nakatulong din sa kanya ang pagdalaw sa kanya ng nobya niya. Kaya ang ginawa ng babae, halos araw-araw na siyang dumadalaw doon para mabilis ang pagaling niya. Kasabay pa niyan, palaging nag-uusap yung nobya niya at ang lulo ni Istong. At ayon sa kwentong nakalap sa lulo niya, biktima ng isang malakas na uri ng mangkukulam ang kaibigan nitong si Istong. Makalipas ang ilang araw pa, tuluyan ang gumaling itong kaibigan ni Istong. Mapaghanggang ngayon, hindi pa rin nila malilimutan ang batikang mangkukulam.